Magandang araw po. Ngayon po tayo ay magtatalakay ng isa sa pinakamahalagang topic ng ating family development session. Ito po ay ang using consequences to support compliance. Ano daw po yung using consequences to support compliance? O ang ibig sabihin po ay ang paggamit ng konsekwensya upang suportahan ang pagsunod ng mga bata. Sabi raw po, redirecting or ignoring does not work or is an inappropriate way of managing child behavior, no? Ang ibig sabihin daw po, ang maling pamamaraan daw po ng pag-manage ng pag-uugali ng bata ay ang sapilitang pagtutuwid o pagsasawalang bahala. So bakit daw po, no? Ang halimbawa po ng mga ito, na kung ang mga anak ninyo o ang mga bata ay nakakagawa ng pagkakamali o nakakasakit sa kanila, ay dapat po natin ito ay hindi ipinagsasawalang bahala. Again po, hindi ipinagsasawalang bahala. Katulad na lamang po ng mga bata naglalaro sa labas ng oras ng gabi at ang mga laruan na kanilang sinisira ay dapat po ang mga magulang ay alamin kung ano ang nagiging sanhi ng itong mga negatibong gawi na kanilang makakasanayan, no? Bukod pa rito, dapat po ang mga magulang ay hindi diretsahang pinapagalitan o pinapalo ang mga bata dahil nagkakaroon po ito ng trauma sa kanila, no? Minsan po o kalimitan po kapag ang mga batang nasasaktan gamit ang mga kamay ng kanilang mga magulang, ito po ay nagkakaroon ng negatibong epekto sa kanilang mentally at physically, no, na nagresulta ng hindi pagsunod sa mga utos ng mga magulang. Pero ano ba dapat ang gawin, no? Um, Noong nakaraang sesyon, nagtalakay tayo ng mga topic kung hindi pa natin napapanood o naaatenan ng face-to-face, ay ito po ay mga kinakailangan ninyo upang ma-address natin, no? At suportahan ang pagsunod ng mga bata. Halimbawa na lang po ng topic sa addressing common behavior red flags among preschool, understanding child development, at giving positive attention to your child through one-on-one time and praise. So, ang mga bata ay dapat natin, no, intindihin at kung nagkakamali man, ay dapat binibigyan natin sila ng positibong gabay o instruction. Halimbawa na lang dito kung ano ang nangyayari, kung bakit nila ito ginagawa, at ano ang magiging epekto kung ito ay nangyari, no? So, hindi tayo tumutugon agad-agad sa problema na kanilang ginagawa. Dapat tayong mga magulang nag investigate, tinitignan natin kung ano ang root cause kung bakit ito nila ginagawa. Tsaka natin sila bibigyan ng positibong instruction, no? Again, positibong instruction po, no? So, paano ba natin to maa-avoid ang ganitong problema, no? Isa sa pinaka-importante po ay yung to emphasize ng mga parents na mawala o ma-avoid ang ganitong mga problema ay by give their children a choice to comply before using consequence, no? Sa mamamagitan daw po ng pagsunod ng mga bata ay maaring mabago ang kanilang pag-uugali at kung ang mga magulang ay bibigyan ng kalayaan, no, sa pagsunod na may positibong instruction, ito rin ang kanilang kalalakhan at kanilang maiintindihan na hindi na uulitin ang mga maling gawa dahil itinuro ng mga magulang ang tamang pamamaraan. At higit pa rito, ang mga bata ay magiliw na susunod sa mga magulang.
gamit po ang positibong pamamaraan, 'no, ang tamang pamamaraan. Kasi, alam naman po natin kung patuloy na ginagawa ng mga bata ang maling na kagisnan o maling na gawa po, ay maaring makasakit ito sa kanilang, kapwa-bata, o sa mga kapatid at kapag, sila po ay nakagawa po ng mga mali, ay hindi na po sila magkakaroon ng, takot sa patuloy na paggawa nito, 'no. So, dapat po ang mga, magulang ay nagbibigay po ng, tamang paggabay at instruction po sa loob ng tahanan at sa kanilang mga anak, 'no. So, ngayon po ay tatalakay naman po natin ang consequences for instruction and household rules. Ito na po yung mga pagbibigay po ng mga instructions, no? Ng tamang instruction, kapalit po, no? Ng, kung sila po ay nakagawa ng pagkakamali at mga household na mga batas, na mga rules, no? Sabi daw po, consequences are most effective when used to support following instruction or household rules that have already been discussed with children. Pinag-uusapan po sa loob ng pamamahay, no? Ito daw po ay effective, no, na paggamit ng tamang, no, tamang instruction sa kanila. Meron din po itong mga kaugnayan sa pagbibigay ng instruction at batas sa loob ng tahanan. Isa na lang din po ang mga halimbawa, yung kung ang mga bata ay naglalaro pagkatapos kumain po, ang mga magulang po ay dapat magbigay po ng instruction. Ano ba dapat gawin? Instead po na pagkatapos kumain ay sabihan na po natin ang mga bata na huwag maglaro at ligpitin na lang instead ang kanilang mga laruan, no? Isa pang halimbawa ay ang hindi pagpasok sa loob ng bahay kahit ang mga magulang ay ilang beses nang tinatawag at sinasabi sa kanilang mga anak na pumasok na. Ang bilang consequences po doon, maaari nyo pong sabihin, no, sa kanila na hindi sila makakapaglaro sa labas ng isang oras o higit pa sa mga susunod na araw kapag hindi sila pumasok sa loob ng tahanan. So, isa po 'yun sa mga consequences po, 'no. Bilang resulta, ang mga bata ay magkakaroon po ng epekto sa kanilang mga ugali at hindi magiging katanggap-tanggap sa kanila yung mga consequences na at instruction na ibinigay po natin, 'no, at sinabi po natin sa mga bata. Ito rin ay magiging consequence na resulta sa pagsunod sa utos sa mga magulang, 'no? Ito po, ini-emphasize po, consequences should be realistic. Ang mga parusa daw po o mga um, consequences sa loob ng bahay ay dapat makatotohanan. May tatlo po tayong katangian na dapat tinataglay po ng mga magulang, no, na dapat i-implement po sa loob ng tahanan. Unang-una na rito ay ang fairness. Ano daw po ba ang fairness o katarungan, no? Sabi daw po, ang kaparusahan ay dapat tumutugma sa ginagawa. Kung ang bata ay nakalimutan gawin ang kanilang takdang aralin o mga assignments, ang makatotohanang parusa na maaari pong gamitin o sabihin ng mga magulang sa kanilang mga anak ay magkaroon ng dagdag na oras na pag-aaral kaysa sa matinding parusa tulad ng pagkakulong sa loob ng bahay ng isang buwan. Yun po yung mga katulad ng mga grounded. Instead, dagdagan na lang po natin yung kanilang oras ng pag-aaral, no? Ang ikalawa naman po ay ang effectiveness o sa Tagalog po ay epektibo, no? Sabi daw po, ang hindi makatotohanang kaparusahan ay malabong ah, magturo sa tamang leksyon
o magpabago sa pag-uugali. Kung ang parusa ay masyadong mabigat sa mga bata o imposibleng ipatupad, maaaring balewalain ito ng mga bata. At ang ikatlo po ay understanding and compliance, ang pag-unawa ng mga magulang at ang pagsunod ng mga bata. Mas malamang na susundin ng mga bata ang patakaran o inaasahan kung alam nilang patas o equal at makatwiran ang mga kaparusahan. No? Narito rin po, no, ang dapat po na gawin ng mga magulang, no. Ang parents need to be able to enforce their consequences. Kailangan po ipatupad, no, agarang ipatupad sa loob ng tahanan. It is also important that parents are consistent with how they use consequences to support positive child behavior. Gusto lang nating i-highlight ay ang consistent. Dapat po tuloy-tuloy ang paggamit ng mga consequence para suportahan din po, no, magkaroon ng magandang epekto sa kanilang behavior o pag-uugali, no. If parents do not follow through with consequences or use them inconsistently, children will not learn responsibilities for their behaviors, no. Kung sabi daw po, kung mismo ang mga magulang daw po ay hindi sumusunod sa household rules o consequences instruction na inyo pong ipinatupad at hindi naman po sinusunod tuloy-tuloy, ito po ay magkakaroon ng epekto po sa mga behavior ng mga bata at hindi po sila magiging responsable sa pagsunod sa inyo, no? Ngayon po, ang consequences are not punishment. Hindi daw po ito malalang parusa. Dapat po ito ay makakatulong sa mga bata na maging malaya, magdesisyon, at maging responsable, no? So, doon lamang po natatapos ang ating family development session. Maraming salamat po.